pagka i-diss nyo kami, mag-seminar na kayo agad sa amin. Mag-seminar na kayo sa Motovit. Kailan ba ako nagsabi ng mga ganyan na hindi ko tototohanan? Price nga na isang buhay dati. Sunod na M-Side Claridel. Ano ba? Nakatulog din. Setup yung pangyayari. DJ Med Bisaya, pinagsabihang mag-seminar muna sa kanila ang mga manlidis sa grupo niya. Shay, binalitang mamimigay ulit siya ng pera sa battle. Shernan, may pahagi nga ba kay MZite at MC na si Doc na giniit na sinetap daw siya sa laglagan. Nag-viral ang battle video ng MC na si Doc dahil sa paggamit niya ng itlog bilang prop sa laban nila ni Cascade. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Makikita sa video na tila nagdilim ang paningin ng huli kaya hindi napigilan at binawian siya nito. Sa unang inilabas na pahayag ni Doc, sinabi niyang tila na setup daw yata siya ng mga tao sa laglagan dahil parang pinalalabas pa raw ng mga ito na siya ang nagsimula ng gulo. Isang video naman ang inilabas ng management ng laglagan para linawin ang aligasyon ni Doc na sinetap daw siya at pinapunta para pagtulungan. Mariin nilang itinanggi ang paratang ng MC at ipinaliwanag na pinaghirapan daw nila ang pagbuo sa event at hindi na para sayangin lang ang oras nila dahil lang sa kanya. Naikwento rin nila na pangalawang battle na raw ito ng MC at kamuntika na rin daw magkagulo sa unang battle ito dahil sa ginawang pagsaklob naman ito ng plastic sa ulo ng kalaban niya na kagaya ni Cascade ay hindi rin nakapagtimpi kaya ginantihan siya. Sa isang post naman idinaan ng kalaban ni Doc na si Cascade ang paghingi nito ng pasensya at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit siya napikon sa kalaban. Ayon kay Cascade, wala raw sa usapan ng paggamit nito ng itlog na bahagyang napalakas pa. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang palampasin ang ginawa nito sa kanya. Bumailta naman si Doc sa podcast ng Berdeng Kahoy Network nang mag-guest siya rito at sinabing madalas daw na nagdadala at gumagamit talaga siya ng mga props sa mga battle niya. Nagulat na lang daw siya nang pagtulungan daw siya ng mga tao sa event dahilan para isipin niyang sinetap siya ng mga ito. Nakakalungkot lang daw dahil nagkataong kasama pa niya ang mga anak sa event nung time na yun kaya nakita raw ng mga ito ang nangyari. Ang pinaka-naghamon talaga dyan, si Cascade. Ako talaga, may lip silang dalawa. Tapos, sinat ko si Doc, gusto mo kumatel. Bigay ko sa'yo si Cascade. Tapos sabi ni Doc, safe ba ako dyan? Wala ba gagalaw sa akin? Sabi ko, walang gagalaw sa'yo. Tatapalayin ko pag ginalaw ka. Sa totoo lang, safe naman talaga si Doc. Di naman talaga namin siya sinetap. Masakit man pakinggan. Pero sino ba siya para setup namin? Para paglaanan namin ng oras o pagplanuhan namin yung pag-setup sa kanya? Anong purpose namin? Pangalawang battle niya na sa amin eh. Panoorin niyo yung Doc versus Clothing. Ang ginawa niya is nilagyan niya ng plastic yung ulo ng kalaban niya. Buti hindi siya nasunod noon. Sinakit sa kanya yung plastic. Ito! Kita nyo kung paano ko yung Kahawig nito at ang sabihan na pag maraming bunga ang puno ay binabato ito. Diba? Nakita mo yung sama kasi dito. After nung siya, nagalit siya sa akin. Yung duro-duro niya ako. Sabi niya sa akin, ikaw kasi kasalanan mo to yung sinetap mo ako eh. Sabi ko, sabi mo, paano ito sinetap eh? Sabi mo, ako, tiyano ako. Sabi ko, mo ka ba? Sabi ko, ako lang itlog yan. Kahit naman sino tol. Setup yung pangyayari. Oo, kasi ang sabi nila walang gagalaw sa akin eh. Respeto nila ako. Kung sino man daw gumalaw sa akin, tatablahin nila. Pero pagdating doon, sabi, ano ba talagang gusto mo? Yung sa akin, tapos hindi nila magawa. Ako yung tinabla nila at time na yun. Kasi lahat sila galit sa akin eh. Saksi yung anak ko doon. Ayun ang pinakamali ko doon. All mo pinaanak. Di kasi nga, on the spot eh. Huli ko na nalaman na ganun ang magagawa ko kasi ganun talaga ako pumatel eh. Lahat ng battle ko, kung alam nyo lang, lahat yun may mga props. Meron akong sinako, meron akong pinalastik. Ilan naman ang nakapansin sa pahaging di umano ng MC na si Shernan sa dati nitong kagrupo sa 3GS na si MZite matapos i-upload ni Creeply ang behind the scenes sa katatapos lang na Second Sight 15. Nang banggitin kasi ni Creeply na susunod na ang battle ni MZite at Plaridel, pabirong sumagot si Shernan at nagpasalamat na makakapagpahinga raw siya dahil ganyan raw ang mga pampaantok niya na tinawag pang lalabay battles. Rebat naman ng mga tao sa comment section ay ganyan rin daw ang reaksyon ni MZite sa battle ni na Shernan at Mastafit. Matatanda ang inabot ng katakot-takot na bash ang naging battle ng dalawa at tinawag na pinakawaktaw sa lahat. Sunod na M-Side Claridel. Ano? Nakakatulog din. Ay, salamat. Bakit? Paano ko yung mga lalabay ba? Maraming fans ang na-excite ng unang ilabas ng Flip Top ang Isabuhay lineup ngayong taon dahil sa pagbabalik ng 2x2 at Isabuhay 2018 champion na si Shay. Matagal-tagal ring naglaylo ang MC at naging abala sa ibang mga bagay. Kaya naman, ang pagbabalik niyang ito ay talagang inaabangan ng mga tao. Ngunit sa isang live ni Shay sa kanyang official page, inamin niyang disappointed daw siya sa naging performance ni Bagsik sa battle nila. Idagdag pang nakita niya ng mag-alisa ng mga tao nung huling round na ni Bagsik at tila nagmamadaling umuwi ng mga oras na yun. Binanggit niya rin ang sinabi niya sa battle nila ni Bagsik na tuloy ang pamimigay niya ng 10,000 sa may pinakamaraming reacts sa hate comment sa kalaban kapag na-upload na online ang battle video nilang dalawa. Hindi na tinapos round 3 ni Bagsik. Actually, kinalulungkot ko na may katotohanan niya yan. Eh, nagmamadali na yata umuwi yung mga tao. Ako kasi noon eh, medyo na-disappoint lang din ako noon. Eh, syempre, sa battle rapper, gusto mo na din yung performance ng kalaban mo kasi
Saka natin i-check yung sino pinaka-like with engaging. Tapos tingnan natin yung ibang comment. Sabi ko kailangan i-check number na kasama sa comment. So kunyari, okay, ito siya yung pinakamaraming like. Tapos nakakatawa yung ibang comment. Sisendan din natin yun. Ganun yung mangyayari. Tapos papanoorin natin na live natin gagawin. Kung ko ba? Ba't ko naisip yun? Pa ako guys, di rin ako sure eh. Kasi tinatry ko naman na magmabait talaga. Naniniwala ako na mabait naman ako talaga. Samantala, sa isang live naman ni DJ Med Messiah ng Morobits, sinagot nito ang mga tanong tungkol sa mga dispose mula sa kanya nito lang nakaraan. Ayon kay Med, nakakalungkot lang daw na may mga rapper na tumitira sa ginagawa nila na hindi naman magawang mag-react sa kasalukuyang issue sa bansa. Kinall out din ni Med ang isa sa mga ito na binansagan sila ng hindi kaaya-ayang salita at ang diss track daw nito. Pinayuhan niya rin ang mga labanggit na kung gagawa raw ang mga ito ng diss patungkol sa kanya at sa grupo niya, dapat daw ay mag-seminar muna ang mga ito sa kanila para naman matuto raw silang mag-record nang hindi kinakapos ng hangin. About sa Pabas. Oo, kasi wala namang Pabas na letter Z, di ba? Letter S lang, nasa Pilipinas tayo. Ang hegemon letter Z. Makikinig ka kasi sa akin kahit paminsan. Yun lang, parang nakakalungkot lang itong mga rapper na tumitira sa amin sa ginagawa natin. Hindi nila matira yung mga tungkol sa korupsyon. Lalo nga yung puno. Huwag na natin ilama yun. Sila na lang kasi nananahimik yun. Pero pagka tumira siya sa atin, saka tayo sasagot. Tapos dinidis ka pa. Yun lang naman, hindi naman kami masama ang loob. Sinasabi lang, yung iba dyan, tinatawag tayo terror. Kala mo naman talaga terror talaga ako pagdating sa beats, sa hip-hop, diba? Narinig ko naman yung diss parang halata mong 2 bars ni-record. Kasi mahirap magsisisigaw ng gano'n. Yung mga nang-diss sa amin, pwede kayo mag-seminar sa amin kung paano mag-record ng maayos. Yung parang hindi kayo pinakapos sa hangin. Sama kayo sa amin, lakad-lakad tayo. Pero seryoso talaga, pagka i-diss nyo kami, tapos kunwari nahirapan kayo sa recording, paputol-putol. Mag-seminar na kayo kagad sa amin.